1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, maayong buntag kaninyong tanan. Sa muli po, Sabado na naman. At makakasama nyo si Kuya Joas at si Kuya Carlo para sa ating palatuntunang May Kasama Ka. Kuya Joas, kumusta ka na dyan? Hi Kuya Carlo, okay naman ako. Magandang umaga mga kaibigan. Araw ng Sabado. Araw natin to, November 15, 2025. Ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing kaibigan. Kaya mo yan, ikaw pa. Kuya Carlo, nagkape ka na ba? yan yung mga tanong na gusto ko bawat Sabado. Narinig ko sa'yo. Kuya Joash, balisa ngayon, sobra na yata ako sa kape, kaya nagtsatsaa lang muna ako. Well, anyway, alam ko, ikaw ay kanina ka pa nakahanda. Pero ito, sa umagang ito ay medyo special ang ating programa dahil nakikita nyo ang mukha ni Kuya Carlo at ni Kuya Joas at meron tayong magandang bisita. Meron tayong magandang guest na mapapanood at mapapakinggan sa buong mundo dahil tayo po ay live sa ating himpilan. Ano po? Pwede nyo po imbitahin ang ating mga kakilala na kung sila ay hindi dito sa Zamboanga City area, kung hindi kaya ng radio signal, sa Facebook, kaya-kaya yan. At makikita nyo nga ang magagandang mukha natin. So Kuya Joas, ikaw, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Yes, Kuya Carlo, batiin natin lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating programa. Higit lalo sa mga patuloy na nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway po, kamusta po kayo dito, Kuya, sa amin? Ay kanina medyo maulan. Diyan po ba sa Zamboanga, kumusta? Ay ngayon, ito lang. Ngayon, kaya dapat nasa garden ako Kaya lang, pumasok ako ngayon dahil medyo umaambon na, biglang umambon. Ito nga Kuya Carlo, no, I think very excited ka rin na mapag-usapan yung topic natin sa araw na ito. At marami sa ating mga listeners ang alam ko ay inaabangan na rin ang pag-uusapan natin dahil nung mga nakaraang linggo, ina-advertise natin, sinasabi natin sa mga nakikinig na meron tayong magiging guest at pag-uusapan natin yung mga bagay tulad nito. And Kuya Carlo, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, gusto ko lamang din alamin, kumusta po ba ang naging buong linggo natin? Dahil marami po tayo, alam ko, na hinarap. May mga issues tayo narinig, may mga patuloy tayong ginagampan ng role sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating ministry. Pero Kuya Carlo, ikaw, kamusta po ba ang buong linggo mo? Well, ito medyo kwan kami dahil yung mga churches natin sa Cebu area, ano po, patuloy tayo nagmo-monitor sa kanila dahil meron talaga sa kanila apektado nung bagyo. Kaya medyo talagang busy. Nagbabantay tayo, nagmo-monitor paano yung mga kalagayan nila. So, yun. That keeps me busy to this week. Yun yung parang challenge yung ngayon sa panahon na to. Opo, Kuya Carlo. And
Kuya Carlo, bago natin makalimutan. Siyempre, batiin naman natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday at hangad namin ang inyong kaligayahan sa araw na ito. At anuman ang okasyon na inyong ipinagdiriwang ay naway maging masaya kayo at makabuo ng mga panibagong memories. Kuya Carlo, gusto ko rin idagdag na abangan nyo rin po ang ating susunod na episode sa darating na Sabado dahil may isa pa tayong guest at pag-uusapan naman natin doon ay ang about sa autism. So sana po ay antabayanan, sana po ay suportahan at pakinggan nyo rin po kami. At higit sa lahat mga kaibigan, magsisimula na po tayo sa ating palatuntunan. Lakasan niyo pong inyong mga radyo, i-share niyo pong ating Facebook Live para tuloy-tuloy ang ating good vibes at marami pa tayong kaalaman na matututunan kasama ang ating guest. So Kuya Carlo, okay na bang ipakilala natin siya? Oo, kanina pa akong Okay. excited na ako. Salita ka pa ng salita eh. Invite mo yung guest Okay. natin. Sige Kuya Carlo, dahil ito very timely, very relatable, very appropriate yung ating pag-uusapan natin dahil ang ating topic for today ay eco-friendly negosyo from blue threads to green future. Sa mga kaibigan, makakasama po natin sa umagang ito, walang iba kundi si Miss Veronica Tabrilla. Yes, magandang umaga po sa inyo dyan. Ako po si Veronica Tabrilla. Sana itong umagang Sabado po ay isang mapayapa at makapuluhan sa ating ngayong araw na ito. Yes, So, maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin muli dito sa inyong palatuntunan. Yes, ate, Uy, pangalawang ako pa. beses mo na to, no? Yes. Ate, yung boses nyo parang talagang pang-broadcaster na broadcaster. Hanga-hanga ako sa mga ganyan eh. Parang na-insecure tuloy ako dahil sa ganda ng boses nyo ni Jowas. Ay, nagba na lang po kay Jowas. Kasi Kuya Carlo, kung hindi niyo po natatanong, ako po nag-train sa kanya. Naingit po kasi ako kay Jowas. Sa galing niya talaga magsalita. So sabi ko, kahit man lang konti, iba man ako kay Jowas. Sige po, bali, umpisa na natin dahil alam ko madami mga nakikinig. Yung po mga nakikinig sa atin, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page at pwede din kayo mag-text sa 0916-296-6625. Kung meron kayong mga katanungan para ma-address agad natin, pwede nyo yan i-text. Ayan. Kaya Jowas, umpisahan mo na. Sige, Kuya Carlo. Nung nakaraan kasi naging guest natin si Ate Nika at pinag-usapan natin yung about sa disability, no? I think that was July or June nung naging guest natin para pag-usapan yung National Disability Rights Week. And ang nakakatuwa kasi dito kay Ate Nika, mga kaibigan, hindi lang isa, kundi dalawa yung advocacy na kanyang ipinaglalaban, kanyang isinisigaw sa bawat araw. Una, yung kanyang disability rights. And yung pangalawa naman, syempre, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ate Nika, can you share us about your advocacy sa environment? Tama po ba? Environmental advocacy. Ano nga ba yan, Ate Nika? Gaano nga ba to kahalaga? Hey, talaga naman, ngayon sa panahon na to, dapat talaga, ito lang ay hindi natin pinag-uusapan, ba't ginagawa na natin? Nakita natin yung maraming sakuna na nangyayari sa atin, gawa ng mga ating pag-aabuso sa ating kalikasan. So hindi lamang ito natural made, but also makikita natin kung paano naabuso ang ating kalikasan. No? So ako sa panahon ng maano pa ako, bata pa ako, no? Hindi ko sabihin na maliit, dahil maliit pa rin hanggang ngayon, So nung bata pa talaga ako, nararanasan na namin talagang bahain sa lugar namin. So sabi ko, bakit lagi kaming binabaha? But then, wala naman akong magawa, dahil hindi naman ako DPWH, So, from then on, nag-isip ako, paano ba ako makakatulong? Solution to the problem, rather than complaining. I have to stand up for a solution, kasi pag complain ka, ba't ano bang ginagawa ko, di ba? So, nag-isip ako na, sabi ko, bakit hindi ako mag-recycle, mag-upcycle, di ba? The 3R, reduce, reuse, and recycle. And eto nga yun naging hobby ko pa lang yun dati, yung pag-upcycle ng mga
damit o jeans, ginagawa ko siyang bag. Ito lang yung mga tapos na ako sa mga trabaho o school work ko, pinupuntahan ko siya kasi ito yung nagiging stress reliever ko, So, dami ng mga, siyempre, sa buhay naman natin, hindi naman laging kalmante ang buhay, but then we find ways na para tayo ay maging peaceful sa buhay. And then this is my way of stress reliever. So, ayun, nag-upcycle daw ko ng mga maong, and then ibinibigay ko sa mga kaibigan, ibinibigay ko sa mga kamag-anak pag may birthday. And then nga, sabi ko, ito na yung paraan ko para makatulong sa environment rather than throwing away all those jeans, di ba? Makakatulong pa ako para mabawasan yung ton of textile waste na napupunta sa landfill. Kasi alam natin na ito yung mahirap talagang matunaw na mga waste materials, So, sabi ko gano'n, ito na lang siguro yung magiging bahagi ko sa pagtulong para naman mabawasan natin yung yung mga waste materials na napupunta sa landfill. And then, of course, isa pang paraan is yung pagtulong ko sa komunidad, di ba? Kasi tinatanong ko yung community namin, meron ba kayo mga old jeans dyan na pwedeng magamit natin at ma-recycle, ma-repurpose? Ganun din, I am very active in promoting that advocacy with my friends, with the social media, using social media. And every time that meron akong opportunity na pumunta sa mga event, I ask the organizer na pwede ba ako dyan mangolekta ng mga old jeans para lang wag nilang itapon, but rather repurpose it again. Yan. Yan, Ate Nika. Yes, Kuya Carlo, may gusto ka po bang itanong? Gusto ko lang para lang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Ang kalimitan kasi naririnig lang natin yung recycle. Pero ngayon, paki-ulit nyo nga po, paki-explain nyo nga sa ating mga tagapakinig yung word na hindi lang recycle, upcycle. Ano po ibig sabihin nun? Okay. Ang recycle po kasi is yung proseso ng muli mo siyang gagawin. Muli mo siyang tutunawin and then you make it another product. Halimbawa, yung mga plastic, di ba, kino-collect natin yung mga plastic na yung PET bottles, sa tinatawag, yung mga pinag-inuman. Tapos, ginagawa uli yun, pinoproseso muli, nilalagyan ng chemical para maging isang produkto muli. It's either na tinutunaw, ginagawang pellet, para gawing isang produkto muli. Okay? So, yun ang tinatawag na recycling. So, dumadaan uli siya sa proseso para maging isang produkto. Ano naman itong upcycling? Upcycling is already a product na old na, but then you extended the life of that materials by repurposing or gagawin mo siyang muli na hindi mo siya kailangan i-recycle. Kundi, maaari mo siyang parang, ano ba tawag doon? Gagawin mo, hindi mo siya itatapon, hindi mo siya i-recycle ng pagtunaw muli, but rather, yung material mismong yon gagamitin mo para gumawa ng bagong produkto. So, hindi mo siya i-recycle, but upcycle mo siya kung saan etong material na to, hindi na siya dadaan sa proseso sa machines, but rather, gamitin mo muli sa ibang produkto. Halimbawa, etong bag na ginagawa ko po ay gawa sa mga old denim jeans. Okay? So, hindi ko siya kailangan dumaan sa makina para tunawin. Ang gagawin ko lamang is ikakat siya na parang maging isang bag. Katulad po nito, makikita ninyo may mga bag ako rito ngayon. Ito, yan. Ito po ay bag. So, this is a tote bag. Paano siya na-recycle ngayon? O na-upcycle, Na-upcycle siya ngayon. So, eto po, kung makikita ninyo, meron siya ditong, eto ay image or eto ay hand-painted. Hand-painted siya. Eto ay galing sa isang jacket, sa likod na isang jacket. So, ang ginawa ko, kinuha ko lamang etong portion na to ng jacket, and then, in-embellish ko dito sa isang bag, sa isang jeans din. Ito ay jeans din na kinat ko into bag. Yan po ay tinatawag na upcycling. Hindi siya nagdadaan sa machine or hindi siya nagdadaan sa mga chemical para muling tunawin. But then, ang ginagawa mo,
ginagamit mo yung mga pa o maayos na bahagi ng isang material para muli siyang gawin o gamitin. Yes, Ate Nika. Maraming salamat po. Naging at least alam ko, naging maliwanag yung sinelyo. Ito po, halimbawa, dito naman, simple lang ano po. Ito pwede ba yung masabing upcycle yun? For example, yung galon o yung ito sa mga scrap materials, ano, yung galon o yung lalagyan ng gatas ng bata tapos gagawin mo na lang paso. Upcycle, yes. Considered upcycle yon. Yes, opo. Kasi hindi po siya dumadaan sa proseso ng muli, di ba? Kundi, ginagamit mo naman siya for another purpose. So, yung tawag po dyan is upcycling. So, hindi mo siya tinutunaw, di ba? Hindi siya dumadaan sa chemical. But then, ginagamit mo siya for another purpose. So, that's called upcycling. Rather than use it into to yung original use niya, ginagamit mo siya sa iba naman. So, tama po kayo. Ganun po yan. Thank you po. Joas, ikaw naman. Yes, Ate Nika naman. Thank you, Kuya Carlo. Gusto kong namang malaman, ate, dahil namulat ka na noon na bakit kami binabaha at para makatulong, ito yung naging kumbaga solusyon mo para makatulong sa ating kalikasan. Ang tanong ko, Ate Nika naman is, ano yung turning point? Bakit mo siya lalo pang tinuloy? Kasi 'di ba, madalas nag-uusap tayo about your ito advocacy mo. Pero ang hindi ko pa natanong pala ay ano yung turning point sa buhay o sa sitwasyon na pinagdaanan mo na na-eager ka para itutuloy ko to. Kasi diba, minsan tayo may mga advocacy tayo tapos biglang maglalay low kasi parang hindi naging magandang resulta or kung ano man yung mga reasons. Pero ikaw, Ate Nika, for years simula nung nakilala kita ay ito na yung ginagawa mo. Ano yung naging rason para ipagpatuloy mo talaga ito? Okay, so napakagandang tanongan yan. So alam natin yan na tayo yung mga person with disability na nung panahon na nangangailangan ako ng pondo, no, para sa aking sa community ng person with disabilities, naisip ko na itong ginagawa ko. Kumikita ako dito, pero sa maliit lang na halaga. O kaya nga, hindi nga kumikita, binibigay ko siya as a gift. But then, nung nangailangan ako ng pondo para sa community ng person with disability, I have to gather them all para maging isang komunidad kami, magkakilala, malaman nila that they are belong into a community. So, hindi ko naman magagawa ito without funds. So, ang ginawa ko, nagbenta ako ng mas maraming bag. Itong mga ina-upcycle ko, pinost ko siya sa social media, binigay ko, bakit ko ginagawa? Kasi I have to gather all my person with disabilities para maging komunidad kami. So, nagkaroon ako ng lakas na loob na from what I am doing, na ipondo yung aming activity. First activity that was 4 years ago na ginawa ko yun. And then, nakita ko yung kasiyahan ng mga person with disability that they parang napangalanan sila at na-acknowledge sila. Kasi hindi kami belong noon to a community, but now we are now belong to a community, and they know they are belong into the community na sa barangay namin. So nakita ko yung, sabi ko, I need to do this every year na kailangan mag-organize kami. And not only just parang a dole out, but then my goal is to have them empowered na sila din maging bahagi ng Vero Denim Bags, kung saan magkaroon sila ng paggawa dito sa Vero Denim Bags. So which is unti-unti ko sila ini-integrate dito sa social enterprise ko. Kasi nga it's more than just a giving out or something and every year. Kailangan ma-empower mo sila. Kailangan mabigyan mo sila ng livelihood. Kailangan mabigyan mo sila ng pagkilala sa sarili nila na kaya ko pala. Meron pala akong talento, meron pala akong skills, meron pala akong nalalaman, at po ay tao na mayroon pang kayahan para gumawa at maging bahagi ng lipunan para ito ay maging kaaya-aya at saka yung an active community participant. Yun ang gusto kong mangyari sa kanila, na hindi lamang tayo tatanggap ng biyaya o mga dole out lamang, but maging active participant of the community. Tama ba, Ate Nika, pagkakaintindi namin, no? Correct me if I'm wrong, na isa sa mga naging inspirasyon or motivation mo para, sige, itutuloy ko tong ginagawa ko dahil
gusto mong i-gather ang mga PWD, ma-acknowledge sila, maging belong sila sa isang community. In short, yung perang naliliko mo sa pagbenta ng mga to ay nagiging pondo ng iyong organization or ng iyong PWD association. Tama ba, ate? Yes, i-correct ko lang ng konti. Hindi naman all of the yung sales ng Vero Denim Bag goes to the community. A certain percentage of it goes to the activity of the person with disability. Kasi as a social enterprise, you also need to be parang sustainable. So, hindi mo pwedeng lahat ng sales pupunta na lamang into sa beneficiary, but you have a rolling fund. So, kaya a certain percentage of it goes. Pero ito yung talaga why we make a stand, bakit kami nagpapatuloy? Kasi nga, meron kaming mission, meron kaming advokasya na hindi lamang ito, we are not just only for profit, but we are also for community and for the environment. Okay, ate. Follow-up question ko lang. Gusto ko lang malaman, kasi sabi mo you've been doing this for 4 years na. So, interesado ako malaman, although may iba ka na nakwento sa akin before, ano yung mga nagawa niyo activities, ate, using that, etong iyong advocacy? Yung sa, kasi di ba we are hitting 2 things. Una, yung pagiging advocate mo sa PWD and itong environment. And gusto ko malaman, paano naging connected yung environment and PWD? Okay. Nung una talaga is just a year-round, no? Year-end activity. But then nakita ko yung mga pangangailangan nila. So, with the effort, no, nagkakaroon na tayo ng connection sa iba't ibang tao, no? Iba't ibang tao, organization. Nakakatulong tayo sa kanila na makabili sila ng bigas na 20 kilos, 20 pesos. 25 na yata ngayon. 25 pesos per kilo ng limang kilo yung nabibili nila for so that's about 100 something lang yung 5 kilong bigas. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na maisama yung community ng person with disability na makabili ng ganito. So malaking bagay, and then every month nangyayari yung gano'n. And then nagkaroon din kami ng pagkakataon makakonect sa isang religious institution kung saan naman nagbigay sila ng mga cane or assistive devices, yung cane na pwedeng gamitin ng mga orthopedic nating mga person with disabilities. Hindi nga lang yun ang mga person with disability, bakit mga senior citizen, nalaman nila, ang dami ko na ito, nanghihingi sila sa akin. And then, binibigay ko naman kasi ang inisip ko, ito ay kailangan ng isang tao. Hindi ka manghihingi naman kung hindi mo naman magagamit, di ba? So, nag-i-extend yung aming tulong kung kasino yung may nangangailangan. And at the same time, pagka meron nagbibigay ng mga pwede kami makahingi, ng a little bit of donations, mga parapol namin, nakakatulong diyan ang local government sa mga parapol namin every Christmas. And then ang aming barangay naman nakakatulong din pag sinabi namin meron po kaming activity, natutulungan kami na bigyan kami ng venue. Ayan. So yan yung mga nangyayari sa amin sa bawat taon. So 4 na taon na, and this last yung National Disability Week nga, kung saan ginather ko sila, and then tinuro ko, nagpahayag ako ng konti ng kaalaman tungkol sa ano ba yung mga karapatan nating mga person with disabilities. So yun, binigyan ko sila ng information about that. And this coming December 27, another community event naman ang gagawin namin. So ito yung mga much awaited event ng aming komunidad kung saan magagather kami sa community, and then ipapakita namin sa kanila ano ba tayo as a community. Di ba? We have to be belong and we have to enjoy as a person. So, ganun yung nangyayari sa amin. So, they are so excited about it. This coming our 4th year na namin doing that community activity po namin. Yan. Yes, ate. Thank you for sharing. And I just want also to add, question again. Di ba ate na-mention mo before na may community ka? So, that means na aside from you, sila rin ay tumutulong sa'yo gumawa ng mga yan? Opo, may mga tumutulong, may mga tinitrain na ako ng mga ilang person with disabilities na tumulong sa akin. Even just in minor things na cutting, kasi hindi ko na kayang minsan mag-cut ng mga kailangan ng gawin na bag, Tapos ngayon, recently, kahapon lang, nag-join ako into a beadwork, bead makings, yung mga accessories, cellphone accessories, bracelet.
nag-join ako into that workshop kung saan ang intended ko naman is not only to para gusto ko kasing innovate yung aming product, no? Just like denim, pero lagyan din ng a little twist, no? And then isa din sa mga dahilan ko is I wanted yung mga ituro sa mga person with disabilities yung natutunan ko. So transfer of knowledge naman or skills sa mga person with disabilities. Kita ko kasi kayang-kaya. You don't need na kailangan mo maging diploma holder para matuto ng mga ganung bagay. Pero yon napakadaling ituro sa mga person with disabilities. So excited nga ako na maituro sa kanila kung paano to gawin. And then we can also make use of it para naman din sa pag-upgrade or pag-innovate ng aming produkto. Yes, Ate Nika, thank you. And also, mga kaibigan, ibig sabihin, yung mga napakinggan natin kanina, totoo na hindi imposible na makatulong ka sa kapwa mo PWD at makatulong ka rin sa kalikasan. Hindi imposible na magampanan mo yung role mo bilang isang individual. Sa maliit man o malaking pamamaraan, pwede tayo maging kabahagi para mas maging maunlad pa, magkaroon tayo na tinatawag na green future. And mga kaibigan, gusto ko lang din a little i-explain Ate Nika, no, bago tayo magpatuloy. Kung kanina po napakinggan niyo yung title natin, 'di ba sabi natin na eco-friendly negosyo from blue thread to green future. Yung green future po doon ay sumisimbolo po ito sa dalawang bagay. Green future for our nature, for our kalikasan, na balang araw magiging maayos, babalik po tayo sa dati na hindi man 100% na ma-restore ang lahat, pero at least we can have an environment that is safe, na maayos, maganda. And yung pangalawang green future po doon ay makulay na kinabukasan para sa ating mga kapwa PWD. At sa pamamagitan ng small enterprise na ito ni Ate Nika, alam natin at alam nating lahat, na mahaba pa, marami pa ang lalakbayin at sana balang araw ay maging maunlad tayong lahat. Basta tulong-tulong, sama-sama sa pagsulong. Ayan, Ate Nika, gusto ko namang tanungin. Kuya Carlo, ikaw muna bago kami magpatuloy or ako magpatuloy. Nalilito na ako, no? Ate Nika, yun yung tanong ko ngayon, yung ang support nyo, balik kayo lang, no? Bumibili kayo ng mga denim, sumihingi kayo. Pero meron kasi akong alam dati, yung mga malalaking mga hotels na tinatanggal nila, pinapalit nila yung mga gamit nila sa hotel, kasama na yung mga kumot, mga bedsheets. Minsan binibenta nila ng mas mura o minsan nga binibigay na lang nila sa mga worker. Nagkaroon na ba kayo ng mga ideas? Contact na ganyan na alam na nila na ito meron isang grupo na pwede natin ipamigay sa kanila. Dahil sa amin sa Cebu, naging normal na yun ng isang malaking hotel doon na pero pag meron silang malaking event na gano'n, yung sobra nilang pagkain, hindi ito yung sobrang pagkain, dinadala nila doon sa amin sa dump site dahil nagpi-feeding kami ng mga kabataan. So, basically, itong mga malalaking hotels, gano'n, parang gusto din nila yung maging kabahagi sa gano'n. Meron na po ba kayong mga na-contact or mga organizations na into the same na ginagawa ninyo? Pero kayo kasi nasa grassroots. Yun, sir, wala pa talaga akong malaking establishment na contact with regards to that. Pero naririnig ko na yung mga ganyan nga na meron. But then, hindi pa siguro pa dumadating yung oras ko para doon sa mga malalaking establishment. But right now, meron akong win-workout na, meron na kaming napag-usapan na ng isang organization kung saan naman sila naman ang ginagawa naman nila is just swapping. And then, she approached me na, pwede bang I can collect doon sa mga uma-attend ng event namin ng they could drop yung mga all denims nila and then ibibigay ko sa'yo.
So I agree kasi syempre no na bahala na silang mangolekta and then ibibigay na lang sa amin. So ganun yung nangyayari and every time na meron na sustainable event na kung saan kilala ko yung organizer, kilala ko yung mga tao na nandoon. So nagsasabi ako, can I collect all denim jeans? Tapos magkakaroon na sila ng advance notice doon sa mga attendees. Tapos sabihin nila that they can bring their old denims and then pwede niyong ibigay dito sa Vero Denim Bags na meron na kaming booth na nandoon. So nangyari yan last noong last na I think middle of June or July sa Mall of Asia kung saan umattend ako ng isang sustainable event. So nagulat ako na ang daming nagbigay ng mga hindi ko naman kilala, mga tao na umattend sa event na yon. So nakapag-uwi ako ng isang tote bag na napakalaki na puno ng mga old denim jeans. And it goes around na kasi what are you going to do with all those jeans kung hindi patapon mo lang sa landfills? Hindi mo, di ba? Ang dami na nating basura o old or materials hindi na ginagamit and then later on you're just going to throw it away. It's better use na you can still make use of the parts of it or bahagi na ito. In fact nga, sir, just na talagang ayoko lang talagang magtapon, ano? I just want to show you kung paano namin siya ginagawa. Even at this is small things. Yan. Ito yung small things na to. This is called bag charm. Ito na yung mga bahagi ng mga pantalo na maliliit na. Diba? Pagka nag-cut ka naman kasi ng bag, may mga parts ng mga maliliit na. So we make use of it sa bag charm. Ini-embroider namin siya. And then, nilalagyan namin na siya ng kalawit para maging isa rin siyang bag charm. And another one is, we do have, ito naman is key holder. Ito yung seam ng jeans. Ito yung gas na bahagi na pinagtahian. Oo. Pinagtahian siya, but then we don't want to throw it away kasi ito yung mahirap tahiin. Kasi kailangan to ng special na makina para tahiin yung mga ganitong matigas na bahagi ng isang pantalon. So, ang ginawa namin is we make it use as na key holder. So, napakatibay niya. So, yan. So, hindi namin siya itinatapon. As much as possible, I make use na ano pa pwedeng paggamitan nito. Katulad po netong meron ako dito. Ito na talaga yung mga mailiiklit na mga bahagi ng mga jeans na tinap na namin. So, nakikita nyo itong true pillowcase na to. Iba-ibang kulay siya. Iba-ibang kulay, iba-ibang texture. Ito na yung mga maliliit na bahagi. We sew it together, parang patchwork siya na naging isang true pillowcase na siya. So, this is a different character, different colors, different textures. Ang daming history nito. So, sabi ko nga, sa ito may kwento ng sustainability. So, kahit na maliit na bahagi siya, it's a part na of a sustainability effort na para wag mo siyang itapon, make use of these things para muli siyang magamit. So, may character siya, sir. Yeah. So, hindi lamang po, basically kanina, nagfo-focus talaga yun sa denims, ano? Pero kapag merong iba din, tinatanggap nyo rin. Ibig sabihin, aside from the denims. Hindi pa po ngayon, sir. Hindi pa kasi wala kaming malaking storage. But then I accepting, may isa akong partner which is the House of Hobby. Ito yung unang-unang kipag-partner sa akin. The House of Hobby. Sila yung mga gumagawa ng hand-woven materials na ginagawang mga yung Pilipiniana, gamit ng mga yung pang gamit sa ating di ba nag-a-attend tayo naka-Pilipiniana. Sila yung mga gumagawa ng mga ganong products, ano. And then they have this scrap materials. I don't know if I have here na meron akong ano rito. Ay wala ako rito ngayon. But then ang ginagawa ko, bibigay nila sa amin itong from the House of Hobby, bibigay nila sa amin yung mga scrap materials nila. This is hand-woven. Mahal itong mga materials na to eh. So they don't want to throw it away also. So parang nanghihinayang sila na ito-throw nila itong mga maliliit na scrap nila. So ginawa is binapadala nila sa akin. At ako naman, ginagawa ko embezzlement lang. Ginagawa ko siyang embellish doon sa bag. It's either na nilalagay ko siya sa bulsa and then nilalagay ko siya sa denim, sa bag na ginagawa ko. So, makikita ninyo na natutulungan ko sila na wag nilang itapon itong mga parting ito and then nagagamit naman namin para naman mas maging maganda, attractive. And then may history
yung aming mga bag. Kasi pag sinabi ko sa kanila, pag ako ay nagkukwento tungkol sa bag na ginagawa ko, ito po ay gawa ng isang old denim, from the old denim jeans. And then, we make use also of the scrap materials ng the House of Hobby kung saan we try to save itong mga scrap nila by using it to decorate our bag. So, nakikita nila na etong material, etong bag na to is authentic na made of upcycle na kami yung tumutulong talaga para wag nating itapon but rather make use of these materials to another product. Wow. Yan po. Thank you po. Yes, Ate Jowa, Nika. ikaw. Opo. Ate Nika, di ba, for the sake of our listeners naman sa radyo, kasi sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, nakikita nila, even us, nakikita natin kung ano yung mga sinushow mo sa ating live. Ngayon, Ate Nika, pag pinakinggan, ang galing, ang ganda. Pero ang tanong, mahirap po bang gawin yan? Mahirap siyang gawin. Okay? Nakahirap siyang gawin. Minsan nga ako din, came to a point na, bakit ba ito ginagawa? I have work to do. I have something else that I can do. But then, hindi. Una is, I go back to my purpose. I go back to, bakit nga ba, no? Una is, gusto ko makatulong sa ating kalikasan, sa ating ating environment, no? Nakikita natin how it is being destroyed. So ano yung parte ko? Ako ba ay parte dapat na problema? But I want to be part of the solution. So yan, isang dahilan. And also the person with disabilities. Kaya kung napapagod ako, kung nahihirapan ako, I always go back to my purpose. I always go back to my reason why I am doing this. So doon, muli, nabubuhayan ako na, okay, I have to continue. Kahit na mahirap. In fact, kalahating araw gagawin yung isang bag. Diba? Kung gagawin to sa isang manufacturing, ang dami na nilang natapos na bag. Then ako, isang kalahating araw, hindi pa ako tapos ng isang bag. Kasi I have to pastasin mo yung isang pantalon and then gagawan mo siya ng design na out of the blue, bigla na lang siya magiging bag. No? Hindi mo alam kung itong pantalon na ba to, paano ko to gagawin isang bag. Diba? But then, you just be creative and make you sure imagination kung paano mo siya gagawin bag. So, ganun siya nangyayari. And then, pag nakakabuo na ako, natutuwa ako that this another piece of jeans, old jeans, is turned out in another product na pwede pa muling gamitin. So, ganun ko siya tinitingnan. In fact, yung mga, siguro yung the most frustrating sa akin kung nakakatanggap ako ng maduming pantalon. Yeah? Pag maduming pantalon, oh my, sasabihin ko, no? Kasi syempre, ako yung unang hahawak eh. Natatakot din ako, baka muli ka magkasakit, di ba? Nung nag-tayo na pandemic, alam natin kung gaano tayo meticulous, di ba? Meticulous sa bawat hinahawakan natin, ano? So, ang ginagawa ko niyan, nilalaban ko muna. Nilalaban muna bago mo hawakan muli, di ba? So, yun siguro yung mga pinakamahirap when you're receiving materials na hindi kagandahan na dumadating sa'yo. But I don't want to throw it away. I make use of it for, na makuha ko yung magandang bahagi, no? Magandang bahagi. Hindi ko sinasabi na zero waste kami. Hindi pwede. Kahit na, hindi ako pwedeng magmandayan sabihin na zero waste kami. No. Hindi talaga pwedeng maging zero waste. Kasi there are certain parts that hindi mo na talaga pwedeng gamitin. But then I try to maximize the use of everything. So, ganun lang. Konti lang. Hindi zero waste. Siguro about siguro mga ano lang siguro kami, ang waste namin is from the 100% nakakuha kami niya ng mga 95% ng sa isang jeans niya. Ayan. So, Ate Nika, kanina tinanong kita kung mahirap. Sabi mo, oo. Ngayon, ang tanong ko naman, di ba ate, nako-customize ka rin ng mga bags? Hindi lang yan yung mga design mo. Kapag may lumapit sa'yo at nagsabi na, ito yung gusto ko, ginagawa nyo rin? May mga ganun din akong pagkakataon na ginagawa ko. And gusto ko malaman, ate, ano yung pinakamahirap na customization na nagawa mo? Hirap. I think yung yung paggawa ng pillowcase. Kasi, syempre,
mas mahirap kasing magduktong-duktong ng maliliit. Ng maliliit, ano? So, hahanap ka talaga ng mga maliliit and duktong-duktongin mo siya to make the big one. So, meron sa akin nagpagawa. Mas malaki dito. I think it's about, ang size niya is, this is 6, kasi ang size na ito ay 6 by 6. 6 by 6 inches ang size na itong pillowcase na to. So, parang ang size niya is about 12 by 12. So, napakalaki niya. So, I have to gather yung mga maliliit na materials and then parang bubuuhin mo siya uli, no? So, mahirap yun. And then, meron din isa din mahirap is, hindi naman ako bag maker talaga. No? Hindi ito yung tinapos ko. Hindi ito yung natutunan ko na pinag-aralan talaga. Ito yung sa mga downside ko din, ano? Na hindi ako yung professional bag maker. So, kaya ang ino-offer ko is, what I can is the tote bag and sling bag lang. Kasi medyo madaling gawin yun. Pagka medyo complicated na, tinitingnan ko, kaya ko ba to? Kasi mas mahirap na akuin mo ang isang bagay kung hindi mo naman kaya. So, mag-disappoint lang yung mga tao na, hindi ito yung quality na gusto ko. O hindi ito yung in-expect ko. Sinasabi ko na outright na, hindi pa po natin kaya yan. So, yan. Yun sinasabi ko outright na, ito lang po yung kaya din namin gawin. Yeah. Yan. Para at least hindi sila blinded na kala nila kaya ko lahat. But then in time, hindi pa naman kami ganun kalaki na kaya namin talagang gawin lahat ng klase ng bag. But then ito, di ba? Balay mo as God's leads us. Napakaswerte ko nga po na sa mga panahon na ito na God opens so many doors for us. Hindi ko inaakala nung nagkaroon ako ng enterprise na Vero Denim Bag na nandun lang ako kasi ang background ko sa lang ako, likod lang ng computer ako eh. Hindi ako nakikita. Nakikita dito, no? Nakikita sa TV. Hindi ako nakikita sa radyo, no? Hindi ako naririnig sa radyo. But then there's many opportunities that come along na hindi ko ini-expect na nag-open sa akin, ano? Ang dami-dami na I feel so blessed na hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging voice of the voiceless, no? Na may bahagi yung aming advokasya with regards to environment and with regards to the inclusion of persons with disabilities. So, I take this as a gift from God, no? A blessing from God na sabi ko nga, siguro may mission ako and God is aligning everything for me na mas maraming makaalam, mas maraming matuto, mas maraming ma-inspired sa ginagawa namin. By their own initiative, pwede din nilang gawin. Ang talagang kailangan lang is magsimula. Yun yung lagi ko natututunan. You have the idea, you have the skills, but then you have to start. Thank you, Ate Nika. Yes, Kuya. Bali ng akin, ate, what do you see in the future? Bali, ito from now, ano yung pino-foresee nyo pa in the coming days? Again, kapag mag-umpisa na yan si Lord tumilos sa'yo, basically, no turning back. There's madami pang pwede mangyari. Pero sa inyo ngayon, how can we support you in prayer? At saka how could you inspire us to just, to rally behind you? Ano pa yung nakikita nyo in the future? One of the always my mission is and vision is to really to bring the person with disabilities into my work. Parang sabi nga ng in-interview ako, nung meron kaming mentoring session. Sabi ko, what if the person with disabilities would not like to collaborate with us or to be part of us? Sabi nila ng mentor ko, parang ako nanghina. So, sinabi ko gano'n sa akin. Parang another organization. Wow, oh my, sabi ko, my purpose is to have the person with disability. Hindi sa akin nawawala yung ganong pananaw. It may be the people, I always pray na sabi ko, God, alam naman ng Panginoon ko ano yung gusto ko, no? Ano yung mission namin, ano? But then, siguro, ang prayer ko is to
bring people that align with our mission, align with our vision. Hindi ko alam kung sino, but then I believe in the providence of God na magpapadala siya ng mga tao na makakatulong sa akin. In fact, nagpapadala na siya ng mga tao na tumutulong sa akin. Yun talaga yung mission ko. Sabi ko, kung hindi itong taon, probably there are people na still in the same sector na pwedeng makatulong sa amin. So, that's one. And then, ano pa yung pwede naming magawa, no? I am very thankful sa mga estudyante. Unang-una is, ilang estudyante na yung natulungan ko in their school papers, na kumbaga matawid yung kanilang mga requirements sa school. Meron na ako ngayon pang-anim na estudyante from different school na nagiging subject nila yung Vero Denim Bags because it's mission not only for advocating for the person with disability but also about sustainability. So, sila yung mga tinutulungan ko. And in the way, tinutulungan nila ako. This coming year, no, itong kadating na taon, meron na kaming napag-usapan ng isang estudyante kung sila mag-handle ng social media ko. So, ang laking bagay na mga ganong kasi I always admire yung mga youth ngayon. Kasi they have rich mind pa, yung mga talagang malalaman, makikita mo sa kanila na maraming at kumbaga yung mataba pa yung kanila pag-iisip, no? Hindi na uubos yung kaalaman na bago nila. So, sila ngayon yung sabi ko, sige, I will help you, and then yun, tinutulungan nila ako. And we have this parang upcoming activity sa school nila that I will joining them para i-empower and then display, i-showcase itong mga ginagawa namin. And then, we will go to collaborate in a certain organization sa school na nila para mas maging malawak yung kaalaman ng mga tao dito. And then, isa pa sa mga, bakit yung mga youth na to? Parang, God is really creating something from synchronized, no? It's synchronized kasi, sino yung susunod na gagawa? Sino yung mag-a-advocate na gagawa? It's the youth. It's the young generation today. Kung hindi sila mamumulat ngayon, sino? And it should follow na eto mga bata na should learn what is sustainability means kasi yung mga anak nila ang magiging bahagi ng lipunan, magiging bahagi ng environment. At ba't lamang na sila ngayon pa lamang alam na nila paano nila tutulungan o maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema ng ating lipunan at ating na environment. So talagang I welcome all yung mga estudyante to collaborate with me kasi gusto kong maintindihan nila ano itong ginagawa, ano ba yung purpose nito, paano ba ito makakatulong sa kanila. So doon ko siya tinitingnan. So at the end, sinasabi ko na it's not only about profit kasi hindi naman ako nagsimula sa profit eh. Nagsimula ito because of an advocacy. It's because of the community. And then later on, an environment, and then later on, yung profit. Because I have to be sustainable in order to provide for the person with disabilities, and become a cycle of environmental helps the community natin and sa environment natin. Yun po. Thank you, Ate Nika, for that very empowering message or statement or paghihikayat sa ating mga kabataan na makibahagi, makiisa sa lakbayang ito. And Ate Nika, with all the events, bazaar, activities, with all the things na ginagawa niyo po para ipakita, ipalaganap ang advocacy na to, gusto ko lamang pong malaman, how would you encourage us people, eto nakikinig sa inyo, kami po dito, na piliin ang sustainable bag, piliin ang denim bags para gamitin, para tangkilikin ang sariling atin? Okay, bakit dapat nga bang piliin natin to become a sustainable or promote or support yung mga ganitong sustainable product, ano? Unang-una, one is, ikaw ay bahagi ng environment. Ikaw ay bahagi ng earth, ng Mother Earth. If you want really to help the environment, no, to become, na hindi lamang ikaw ngayon ang nakakaranas ng
to be here, no? Still, ano pa, livable pa yung ating mundo, no? But then, paano natin i-continue yan? Diba? So, support those sustainable items like ours, no? Sa Vero Denim Bags. And then, second is, you try to find a meaningful way of helping not only kung may needs ka, somehow, pag bibili ka, is this have a purpose, di ba? You look into the purpose of the product na yun. Is it helping a community? Baka naman pwede nyo namang kami yung, kasi ako ayoko na lagi na lang nang hihingi. But then, to find ways na tulungan nyo naman kami dito sa ginagawa natin. Kasi we don't want to beg, no? To ask for alms, di ba? Nakikita natin, ang dami nasa kalsada, nanghihingi ng tulong. But here, we're making something, a product that you can avail of, na hindi namin kailangan ng mag-beg sa kanila ng any amount or monetary, but then just support our product by 1 or 2. Meron naman kaming mga murang produkto na you can avail and you can purchase. So, ayan. And then, isegue ko na rin that I have bazaar this coming November and December. Pwede ko na po bang i-promote? Ayan. So, meron akong mga bazaar ngayon this coming November sa graduate of AU Manila, which is Academy for Women Enterprise. So, meron kami, imbitahan kami. This is an exclusive sa mga graduate ng AU Manila na meron kami sa US Embassy na bazaar. And afterwards, meron kami sa UP. So, UP Manila, na this is my second time sa UP Manila kung saan i-showcase din namin yung mga Vero Denim Bags namin. And then that would be on November 20 and 21, I think 21 and 22, we will be in UP Manila. And in December 2 and 4, in Mega Mall, sa NCDA project naman, which is the National Philippine Disability Month, it's National Disability something international yata ate. I think Philippine Disability Expo 2025 na kung saan this is ang head organizer is the NCDA. So bahagi kami niyan to the effort naman ng Project Inclusion kung saan naging suki na nga. Kahapon ko usap ko sila. Suki na daw Vero Denim Bag sa kanila. So, I'm so grateful na nabigyan kami ng pagkakataon na imbita dito sa mga ganito exposition. Yan. Yes, Ate Nika, bago tayo tuluyang magtapos dahil iilang minuto na lamang ang natitira para sa atin, marami pa sana tayong dapat pag-usapan. Pero Ate Nika, gusto namin lang malaman sa lahat ng mga interesado na makibahagi, sumuporta sa ating advokasiyang ito, maaring may mga nais mag-donate ng kanilang mga used denim jeans or anuman ang maaring yung i-share para ipagpatuloy ang kanyang advocacy. Ate Nika, saan ka namin pwede hanapin, i-contact? Ano ba ito? Sandali lang. Sorry. Yes, Kuya Carlo. Ate Nika, meron na sa akin dito. Ito yung mga old school. Actually, taga-Basilan, tanong, ano ba yung denim? Ito ba yung denim na daw ang word ngayon? Gusto niya i-clarify, ito bang denim na to? Ito ba yung mga maong? Kasi naunang word kasi maong ang tawag daw nila. Yan ba yun? Opo, tama po kayo. Maong po ang tawag natin dito sa mga denim na to. Yan. Sa maong po sa talaga nagkakonsultation. Dahil sabi niya, sinaunang tao daw siya. Sa panahon nila, hindi daw denim, maong daw ang tawag siya. Opo, totoo po. Ituloy mo na yung sagot mo kay Kwan. Baka may mga maong, mga old people na merong ibigay sa inyo. Opo, yun. So, from Basilan, shout out sa inyo lahat yan. So, may nakikilala akong mga ticket from the Mindanao provinces na during the Philippine, Peace Summit naman, so nakilala ko sila din. And then yun, you can gather all your old clothes, not maong, or denim, no? And then you can contact me
sa aking Facebook page, which is Vero Denim Bags. Ito po yung aking style page. Ito, nakikita nyo ito sa Facebook page ko. Yan ang logo namin kung saan pwede ninyo kayo doon mag-message. And then, and then I'd like also to invite if you can help us out with our activity for person with disability. Sabi ko nga kanina, di ba? At sa weighted activity ng person with disability sa barangay namin is this our year-end gathering, which is scheduled on December 27. So if you would like to help us by purchasing 1 or 2 items from our list of products, so malaking tulong na po yun para magpatuloy yung aming activity for person with disabilities. Isipin nyo na lamang na magpapasaya kayo ng isang tao, isang komunidad sa minsan sa isang taon, di ba? So if you want to help us, then just contact us in our Facebook page. We are also on Instagram, and we have also our email address, which is vero.denim.bag@gmail.com. So yan. So you can contact us on our Facebook and Instagram po. Yan. Thank you, Ate Nika. Gusto ko na po i-clarify, ano po ate ang pangalan ng inyong Facebook page and IG? Paki-ulit lamang. Yeah. Our social media accounts are Vero Denim Bags po. Yan po. Hanapin nyo na lamang yung Vero Denim Bags, and then you can see this logo. Pag nakita nyo na itong logo na to, it's Facebook page and Instagram. So pag nakita nyo na po yung logo na to, yan na po yan. Yan na po yung aming Facebook page. So at this moment, ito pa po yung nag-handle ng social media account namin. So, ako po yung, kung mag-message lang po kayo doon, and then sasagutin naman po natin siya. Maraming salamat, Ate Nika. May nais ka bang batiin o pasalamatan? So, marami po salamat sa inyo, sa inyong lahat, sa oras na ito na binigay niyo sa akin ngayong umagang ito. It's a great opportunity to share our advocacy, our work, no? At our work, not only for person with disability, but then for our environment. As you can see what's happening to us now, ang dami-daming natural disaster, which is man-made. Kung saan nga nagsisimula lahat ng destruction na ito, no? It is gumawa kami ng climate press. It is a human factor kung saan sa atin din nagmumula lahat ng nangyayari sa atin. So we must think, isipin natin yung lahat ng kilos natin. Is it good, di ba? Would be bringing good to the people, into the environment, into the community. Yun yung una nating isipin bago tayo siguro isipin natin yung sa araw-araw na ginagawa natin. So it's have to be part ng ating character, not only character, but kung ano yung ginagawa natin araw-araw. So lagi nating isipin that this planet is not only ours, diba? We are just steward ng ating environment, ng ating planetang ito na hindi naman sa atin. We're just passerbys. So, galangin natin kung ano yung natatinganan natin and try to help in our own little way. So, parang a drop in the bucket, but then if it is a drop in the bucket, kung mas marami pang tutulong into that area, di ba? Para mas maraming makakagawa ng mabuti. Yun po. Yes, Ate Nika. Salamat po. Okay, Ate Nika, panghuli na lamang po. Pwede po ba itong dugtungan? #may kasama ka. Anong hashtag natin? May dudugtungan ko ba yung hashtag may kasama? Yes po. Yes. Hashtag may kasama ka sa pagmamahal sa kalikasan. Yun. Yeah. Thank you, Ate Nika. Well, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ang susunod pong programa natin ay ito po yung special edition ng Family Matters, Saturday edition. Bale sila din, pag-uusapan din nila yung pamilya na may mga challenges, especially sa autism, ADHD, yun yung i-handle pagkatapos po ng programang ito. Kuya Jowas, so paalam ka na. Yun, Kuya Carlo, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok sa ating programang May Kasama Ka. Mga kaibigan na kasama natin muli, maraming salamat Miss Veronica Tabrilla, founder ng Vero Denim Bags,
advocate ng environment and ng person with disability. Mga kaibigan, ako si Joash, hanggang sa muli. Sa susunod na Sabado, magkakarinigan po tayong muli. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. God bless you, mga kaibigan. Well, ito naman si Kuya Carlo na patuloy nagsasabi, ang buhay natin mahaba pa yan, madami pang mga pagsubok, pero kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Mamahal. Ayan. Paalam po, happy weekend. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Gampyaguhitan rin ranyo, marangag nyo rin 1116 DXAS Your Community Radio, sa patuloy si Salam 6:30 to 7, dumanyo rin si Kuya Eldrin.